Sa harap ng pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng dekalidad na oportunidad ang mga Pilipino, bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong 2024 kumpara noong 2023. At hindi lang yan dahil kahit ang bilang ng mga kinakailangan na magtrabaho ng dagdag na oras, malaki din ang ibinaba. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Nanatili sa 3.1% ang unemployment rate sa bansa noong Disyembre 2024 o katumbas sa 1.63 milyon na bilang ng walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 1.66 milyon o 3.2% na naitala noong nakaraang November 2024, habang tumaas ng bahagya ang employment rate sa 96.9%. Batay ito sa huling datos ng Philippine Statistics Authority sa kanilang December 2024 Labor Force Survey. Katumbas ito na nasa 50.19 milyon na may trabaho, na mas mababa kumpara sa 50.52 milyon noong Disyembre 2023 pero mataas sa 49.54 milyon noong Nobyembre 2024. Yung employment rate natin for the whole year 2024 ay nasa 96.2%, higher compared sa employment rate noong the whole year 2023 na nasa 95.6%. Bumaba ang labor force participation rate sa 65.1% na nangangahulugang mas kaunti ang mga taong aktibong naghahanap ng trabaho. Sa kabila na naitala na nawalang trabaho sa sektor ng agrikultura at manufacturing, dumami naman ang mga trabaho sa transportasyon, konstruksyon at serbisyong publiko. Ayon pa sa datos ng PSA, pinakamaraming nagtatrabaho na naitala ay sa sektor ng serbisyo na may 60.5%, habang nasa 21.3% ang nasa agrikultura at 18.3% sa industriya. Kasabay nito, bumaba naman ang underemployment rate sa 10.9%. Kaugnay nito, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang takbo ng ekonomiya para mas mapabuti pa ang pagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng maayos at kalidad na trabaho. Josh Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.